Hey! Welcome back to another episode of Toktokan Kita, kung saan ang podcast na walang sakitan, walang personalan, dahil dito, Tok lang. I'm Ellie, your resident DevCom student na self-proclaimed queen of procrastination. Ayan, kinakaram niya na rin tong podcast na to. So, it's been a month since the semester started, and today, I'm going to give you a rundown of how I'm surviving the current class setup. So, ang title na episode natin today ay Buhay DevCom Life Hack Series. Yarn! Series. So, surviving the current class setup. Yes. Ayan. Honestly, it's been a mix of matcha, strategic naps, not sleep, and avoiding Shopee sales as much as possible. Ayan. So, let's talk about my study stations. I don't just stick to one spot. I don't just stick to one station kasi gusto ko ng variety, 'di ba? Sometimes you'll find me sa library kapag nagpapaka-estudyante talaga ako, mabuting estudyante, kasi doon ay malamig, may aircon, tapos walang pakialaman. Talaga ma-obliga ka mag-aral, and it's peaceful and conducive. And then other times, kapag gusto ko naman mag-chill lang or magbasa-basa, mag-review, ganyan, doon ako sa hallway ng CDC. Yung merong table doon, then may chairs. Doon ako nagstay kasi usually kapag nandun ako, ibig sabihin, may next class ako doon sa building na yon. Medyo noisy doon, pero I make it work naman. And sometimes, nadidistract ako para mas gusto kong mag-people watching kaysa sa mag-focus sa aking readings. And then, sa dorm. Yan, isa pang study station ko. Talagang dito naman talaga ako nakakapag-aral. I spend more time trying to fight the urge to sleep, to slack off, to do leisures, and it's a real battle. Let me tell you, it's a real battle. Ang hirap kalaban nun. And I think the trick is to have options. Depending on my mood, I pick the spot that matches my energy that day. Kung gusto kong magpaka-serious student, ganyan, sa library ako pupunta kasama ng friends ko. And then, kung gusto ko naman feeling socialite, ganyan, gusto kong magpaka-smile lang dyan sa Gedli, ganyan. Doon ako sa hallway ng CDC. Tapos, kung gusto ko lang talaga matulog, well, you get the idea. Dyan ako sa dorm. So, next, yung class schedule ko naman, oh my gosh, eto talaga. Akala ko nung una, light yung class schedule ko kasi, ayun nga, onti lang yung subjects. Pero grabe pala yung schedule na binigay sa akin, ganyan. So, I've got STS, DevCom 10, 11, Lecture and Lab, Wika, CAS, PI10, meron pa ba ako na Basta, ayun, all packed into my week. Tuesday and Thursday are specially loaded kasi grabe talaga. Apat yung subjects ko sa 2 araw na yun. Tapos yun talaga yung mga araw na ikamamatay ko. Somehow, I always end up as a leader. Yan, as a pabida, Jollibee, ganon. I mean, who else can relate to being the accidental leader just because you have a notebook, a pen, and madaldal na bibig? Diba? Kapag nagre-recite ka, feeling mo talaga alam mo yung lahat. Pero mostly opinionated lang naman yung mga sagot ko sa recitations. But hey, I think I learned the trick here. Be friendly enough para ma-recruit ka sa group, but not too friendly na ikaw yung aasahan nila sa lahat. Balance is key, my friends. So, yon. Okay, eto, may tips ako for my fellow procrastinators dahil sabi ko nga kanina, mahilig ako mag-procrastinate. Ayan. So, don't worry, I got you. Number 1 is to set a fake deadline. If your project is due on Friday, tell yourself it's due on Thursday. This works sometimes. Pero sa akin ngayon, sinasabi ko rin naman sa sarili ko na kailangan kong gawin yan. Pero, katamaran at its finest talaga. Ako inaatake ng katamaran most of the time. Second, use the reward system. Mahilig ako dyan talaga. Like, lagi kong linyahan, yung deserve ko to. Nasabi na rin sa amin yan ni Ma'am Candy na meron talaga kaming mga
sa generation namin ay mahilig kami magsabi na deserve ko to kahit mga small wins lang naman. Study for 30 minutes, then reward yourself with a 5-minute TikTok scroll. Nakuha ko yan sa mga ka-dormmates ko. Shoutout sa iyo, Lance and Nell. Ginagawa nila yan. May mga power nap sila after studying. Ganun. Ako naman, TikTok talaga. TikTok scroll. Pro tip, limit your rewards or you might end up on TikTok for 30 minutes instead. Hindi tayo magti-TikTok ng 30 minutes, okay. Mga 5 minutes lang. Tapos kapag na-refresh na ulit yung utak mo, yan, masaya ka na ulit. Balik ka sa pag-aaral. And number 3, for the hardcore procrastinators, just get started. Doesn't have to be perfect. Basta make that first step. Alam niyo naman na just do it ang Nike, right? Like, gawin mo lang. Ako kasi, meron mga times na hindi ko talaga agad gagawin. Pero meron times na, okay, sige na nga, gawin ko na nga. Kasi wala naman talaga akong choice. At the end of the day, gagawin ko pa rin siya. Kasi deadline din siya ng araw na yon. So, just start earlier, di ba? Hindi ka masasaktan doon. And then, next na tayo. Move on na tayo. Okay, yun yung 3 tips ko. Okay, mind that. Hindi nyo rin naman kailangan sundin. Basta bahala kayo kung gusto nyo sundin nyo or hindi. Kasi ako din naman, hindi ka na naman nasusunod yun. Okay. So, dito tayo sa psychological and physiological survival tips. Okay, let's talk about surviving physically and mentally. Kasi kung may medal para sa mental gymnastics, lahat siguro ng students meron na. Huy! Kasi grabe talaga. Grabe dito sa UP. Ewan. Hindi naman, siguro na culture shock talaga ako pagdating sa loads ng work. Pero, ayun, overall, kinakaya pa naman. Yun. Drink lots of water. Eat real food. Ayan. Hindi puro chips, instant noodles, kagaya nung dormmate ko na mahilig sa pansit canton. Okay, wag yung gagayahin yung dormmate ko. Grabe siya. Parang nakakadalawang pansit canton siya sa isang linggo. Tapos, sleep. Wag kayong tumulad sa akin. Sleep, sleep, sleep. Don't underestimate the power of a good nap. Ayan. Parang nakaka-help talaga siya kasi most of the time, hindi ako nakaka-work ng maayos kapag kulang ako sa tulog or grabe yung antok ko. So, matulog kayo. Ayun. Yun yung mga tips ko kung paano ko nasa-survive to physically and mentally, eating a lot of real food outside. Kahit medyo pricey, go! Basta kumakain ka. Tapos, ayun nga, good sleep. Pwede kang mag-take ng, wait lang, hindi ba masasensor to? Pero pwede kang mag-take ng melatonin. If you don't have, meron ako. Pwede kayo mag-ask for one. Ayun. Pero prescribe siya, guys. Hindi, ayun. Basta, you get the point. So, ayan. Ayun. Find your me time. Yun. And then, music. Ayan, sa mga mahilig mag-instruments, ayan, mag-gitara or piano, whatever. Ayan, ako kasi, whether that's playing guitar or catching up with friends or just chilling with some good music. Okay, hello Taylor Swift playlist. Ayan, madami ako dyan sa Spotify ko. Shoutout din sa Spotify family ko. Woo! Ayan. Oh my gosh, ang dami niya na naman shoutout for today's episode. Pero ayun, that's my survival tips and life hacks series sa buhay DevCom. Kasi grabe talaga yung workload ng isang DevCom student. Like, madalas sa iisipan ng iba na DevCom lang yan, chika-chika lang, sulat-sulat lang, ganyan. Pero girl, ang hirap ng mga field work. Grabe. Nakakapagod siya, nakaka-exhaust, at kailangan mo ng mataas na energy at maraming social battery na baon everyday. Kasi hindi lang reputasyon ng DevCom yung nire-represent mo, kundi ikaw mismo as a DevCom student na kailangan mo patunayan na isang DevCom student kasi syempre dapat makita na, ito, kaya pala siya ganyan kasi galing siya sa DevCom, ganun. So, ayun, that's how I survived the class setup ngayong
First month ng semester. Grabe. Hindi ko alam, isang buwan na pala ako dito sa UPLB at ang dami kong dinakdak, ang dami pang idadakdak at dadakdakin pa. Ano yan? Alright. So, that's it for today's episode. Kung hindi ko kayo na-convince na mag-sleep at mag-study, I hope at least napatawa ko kayo. Kasi, alam nyo, last episode, di ba sabi ko, ako yung may mga baon na joke. Joke lang, di ba? Yun yung joke. Ay, nako. Natatawa na ako sa sarili ko kasi wala na naman akong magandang sasabihin. So, this semester may be challenging, pero kaya natin to. And keep hustling, and remember, walang sakitan, walang personalan, dahil dito, talk lang. Until next time, this is Ellie. See you on the next episode. Bye-bye!